Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel at sa ating programang The Action Man. Ayan, muli naman nagbabalik ang inyong host at mega love shoutout po sa ating mga viewers sa lahat po, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Especially mention sa ating mga ka-action man at mga kakamping. So ito po, natapos na nga po ang nasabing hearing ng committee ni Senadora Riza Hontiveros na Women and Children and Family Relations and Gender Equality, na kung saan sa kauna-unahang pagkakataon ay humarap nga po ito si Kibuloy sa nasabing hearing. At marami po tayong kanina na panood ng mga testigo na kung saan ay nagsalaysay sa kanilang mga dinanas, mga ka-aksyon. No? Pero matindi po ito si Kibuloy. Lahat ng salaysay ay hindi niya po inamin. Okay? So, sabi ni Kibuloy, magdemanda na lang daw kayo sa korte kung gusto nyo at doon niya sasagutin lahat. Okay? So, alam naman po natin na ang Senado ay hindi po yan korte. Sila po ay nag-iimbestiga lamang sa pamamagitan ng end of legislation, no? Para malaman kung may katotohanan ang mga aligasyon ng mga testigo laban dito kay Kibuloy. Pero wala ho silang napala. Lahat po tinanggi ni Kibuloy. Kaya eto po mga ka-action, no? Panoorin po ang nasabing video. Courtesy po sa video ng News 5. Please allow me to use for informative purposes only. Maraming salamat po. Follow-up question ko po, dun sa mga testimonya na ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse wala sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya in-appeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Julia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members, because we are under the law of the Republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi. Pastor, i-interrupt ko muna kayo doon dahil tinatanong ko muna yung mga testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Julia. Sorry po. Pinalimos nyo po ba yung mga... Marunong din pala si Pastor mag-sorry. Natawa lang, pa-smile lang ba ako sa sorry po. bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero walang polisiya man, pinalimos nyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Yung mga adults po, pinalimos nyo ba sila or pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon at lifestyle ng KOJC? Wala pong polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila, yung mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa po. Yung parusang dry fast? Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay
ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. So, pinaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. Alright. Salamat It po. was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. Alright. Salamat po. Mr. Kibuloy, boses nyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. So pero boses nyo ba yon yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko, pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to malakas ang AI. At Kaya- sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinukup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. Alright. So, Okay, so yun na po mga ka-action, mga kakamping ka. Ayan, napakinggan na po natin mga ka-action, no? So, wala po talagang napala si Senadora Riza Hontiveros. Kung hindi gagamitin ang I invoke my right, itinatanggi. Di ba? Kanina kasi napanood ko yung salaysay ng isang tinatawag ni Senadora Riza na Ate Ging, no? Grabe po ang fasting. Pero sabi sa kanya is hindi naman daw yun talagang voluntary na fasting. Inuutos daw po, okay? So, doon grabe yun 10 araw, walang tubig, walang pagkain, pero grabe no, bilib naman tayo sa kanya kasi nakasurvive siya sa 10 araw, di ba? And then, aside kay Ate Ging, may mga testigo pa, gaya ng taga-Ukraine, okay? Kanina nga, nagpakita nga po ang taga-Ukraine. Maganda talaga ang taga-Ukraine, no? So, sinalaysay niya din kung ano ang dinanas niya. Pero tulad ng sinabi natin at narinig natin kay Kibuloy, kung hindi gamitin ang invoke my right, tinatanggi niya ang mga aligasyon. Kung may reklamo daw o criminal charges laban sa kanya, is magsampa ng kaso sa proper forum kagaya ng korte, no? Pero okay naman yan, at least humarap siya sa Senado at nagkaroon ng pagkakataon na matanong siya ni Senadora Riza Hontiveros. So sana antabayanan po natin kung anong mangyayari sa korte ng Pasig at Quezon City sa mga nagdemanda sa kanya katulad ni alias Amanda, no? Sa ngayon is mananatili pa siyang inosente dahil hindi pa tapos ang kanyang paglilitis. Pero naniniwala ho tayo na sana lumabas po ang katotohanan. Okay? So yun lang po muna mga ka-action. Share ko lang po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.